Yan sinasabi ng mga netizen. Makakausap natin si legit, si Mrs. Josnel Cordova. Ma'am Josnel, magandang umaga po, Mrs. Gandang umaga din po. Okay, buti naman po na tiyempuan nyo sa bahay mismo. At bakit kayo pinayagan makapasok sa bahay niya? Bali katrabaho ko sa salon, sir. Katrabaho mo Apo. sa salon. Okay? Apo. Pakipaliwanag sa amin yung pangyaring yan. Ganito po kasi yun, sir. Bali, hindi po muna ako sumugod dun sa boarding house po. Na tinutuloy yung kabit po ng asawa ko. Bali po, ang ginawa ko po, dumaan po muna ako sa magandang proseso. Pinatawag ko muna po siya sa barangay na nasasakupan niyang lugar. Then, pagtapos po ng usap namin sa barangay, may pinirmahan po siya doon na katibayan po na wala na po sila at titigilan niya na po yung asawa ko. Then mga ilang minutes po, iba na yung katub ko, sinundan po namin siya. Pagsunod po namin siya, ayun po, doon na po namin nakita silang dalawa. Okay. Ano naman ang naging reaksyon ni Mister matapos nga sa komprontasyon na yan? Nag-usap ba kayo? Hindi po, hindi niya po maitungo yung mukha niya. Inaano po namin din siya sa video niya na ipakita niya yung mukha niya doon sa video ng nakikita po yung pagmumukha niya. Kasi ayaw niya po ipakita. Sinong nagbibideo po niyan? Yung kaibigan ko pong sumama po sa akin. Ah, okay. Tapos ngayon, matapos mong mapitikan yung mukha ni Mister, umuwi na kayo, sumama na si Mister. Wala na maraming salita. Ano po, sana tatakas po siya na, nakikipagpilitan po siya dun sa pinto ng kwarto na lumabas po siya. Eh, hindi po namin siya po pinakaalis. Tapos ginigit-git niya po ako na, tapos napasigaw na po yung mga kasama ko na baka daw po mapano ako. Pero nakikipagpilitan pa po siya hanggang sa munti ka na po din maano po yung chan ko kasi tinutuhod niya po dun sa video eh. Okay. Wala ho bang bintana dun sa kwarto? Buti hindi siya nakalundag sa bintana. Okay. Nung makita mo siya doon sa ilam ng kama, anong itsura niya? Anong pwesto niya? Nakadapa? Paano ba yun? Po. Ha? Doon po talaga siya nag-text sa sobrang madilim. Paano itsura niya? Paano forma niya nung nasa ilam ng kama? Paano itsura? Tapos tuwid na tuwid po yung paa. Kita yung pa. Okay. Huli ka, Balbon. So, kumusta na po kayo ni Mister ngayon, madam? Hindi po kami okay, sir. Naku, anong plano nyo? Ano po kasi, pang ilang beses ko na din po siya nahuhuli, sir. Ah, okay. Sandali lang po, mama. Kakausapin natin si Mister. Baka pwede kayong pag-ayusin. Siyempre, lalo pa ngayon, buntis po kayo, di ba? Nagdadalang tao kayo. Ilang buwan na po yung tiyan nyo, madam? 7 months po. Naku, malapit-lapit na. Okay, sandali lang po, mama. Ba't yung pang-picture? Mister, sa dami-daming picture. Bakit yan yung picture? Parang hindi man pagkatiwalaan. Yung mukhang hindi man pagkatiwalaan, hindi gagawa na mabuti. Mr. Cordova, sir, magandang umaga po muna, Mr. Cordova. Magandang umaga rin po. Mr. Cordova, kung naiya, nung makita ko yung video na nahuli ka sa ilang ng kama. Buti na lang, hindi ko kayo nakalundag doon sa bintana. Anyway, sir, paulit-ulit na lang pala ginagawa mo yon. Eh sana, nung una, nag-sorry ka na, hindi mo na inulit. Ba't pa kasi, sir? Ay, Diba? sir, ganito po kasi yan. Nung January po, nagpaalam po siya sa akin na magiinom siya. Ang usapan po namin uwian, alauna. Nakadating po siya doon sa paradahan ko, ay nabiyahe po ako. 2:30 na po, ng madaling araw. Tapos ang sabi niya po sa akin pagdating, dinala daw po siya sa hotel, nung lalaki. Sinabi po ni Ang Mrs. usapan po namin, alauna ang uwi. Tapos sasabihin niya po sa akin na walang nangyari. Oh. Ano yan, nag-usap lang sila sa hotel, ganon. Oh, Oh. Mrs. Mukhang mababaliktad ka pa rito ata or binabalik sa'yo ni Mister yung isang kasalanan ng pagtataksil. Sino po dinala niyo sa motel? May ebidensya po akong hindi naman po yung totoo. Kasi kung totoo man po yun, bakit ko pa po ikukwento sa kanya dinala po ako doon? Saka mismong gate lang po yun, hindi talaga po kami pumasok doon. Okay. So may kasama ka lalaki kaya lang hindi natuloy yung pagpasok sa motel. Oh. Sino po yung lalaki? Si AJ po, bali po, barkada po ng pinsan ko. Ang Okay. time na po yun, po dapat ako yung babaeng, magiinom po na marami po akong kiyaya. Kaso po, time na yun, busy po, nagsiiba po. Okay. Kakatuyan po ng kaibigan ko, asabi ko daw po sila. Kaya po, sabi po nung AJ, ano daw po, kakauna lang daw po siya. Ipinabasa po ni AJ yung chat ng babae na hindi daw po sasama yung babae hanggat wala daw din po kasamang babae. Kasi naiilang daw po. Yung po, umakas po ako, tapos hindi ko naman po akalain na doon niya po ititigil. At akala ko po, yung way na lang po yun, ayun po yung bahay ng babae. Tapos doon lang po talaga sa may mismong gate. Kahit po i-recall po yung CCTV nung pangyayari, wala po talaga pumasok na makikitang pumasok po kami ng mismong loob. Okay. So bakit ganun ang kwento mo kay Mister? Anong dahilan? Ayun nga po, kasi sabi ko po sa kanya nung umuwi kami, hindi nga din po kasi ako makapaniwala na gagawin po kasi yan kasi po nga po, ano po yung barkada po ng pinsan ko. Bali para sa isip ko po, hindi gagawa sa akin po ng kalokohan kasi pinsan ko ang barkada nito may ilang po yung ganun po. Tapos po yung po, sinabi ko po sa kanya, Sige po. yung time na po yun, alauna po yun kasi may conversation pa po akong hawak dito na alauna nag-chat na po ako sa kanya na asang ka na, niya ka pa ba sa Parkland, uwi na tayo. Ayun po ang sabi ko sa kanya. Okay. Wala pong 2:30, wala pong ganun, sir. Sige po. Mr. Cordova, Hello po. narinig mo naman po yung paliwanag ni Mrs. Ma'am, kausapin niyo po siya. Wag kasi kumain ako, gawain mo na yan. Hindi ako sinungaling. Hindi ako sinungaling.
Alauna, Sige. usapan natin uwian. Anong oras ka na nakauwi? 2:30? Kasi sabi mo, lobat ka na. Huwag ka sinungaling, wait lang. Hindi ako Papakita ko yung sinungaling. pagkita ko sa'yo. 1:30 pa yun, 1:30. Ma'am, kayo po ay nagdadalang tao, no? 7 months. Kailan po nangyari yung inuman? January po yun. Pesta po dito ng bayan sa San Pablo po. Okay, January, buntis. Okay, ba't kayo umiinom, Mrs.? Bawal yun, buntis ka tapos iinom ka. Hindi pa po ako buntis, sir. Hindi pa po yung buntis. Baka kayo pangawang ka nun eh. Ayun po, inaamon ko din po siya ng DNA pero ayaw niya po. Ang gusto niya po gagastos pamilya ko. Okay. Ay siya naman po nagsusuda. Sandali po. Mr. Cordova, kayo po ay bumato ng napakaseryosong akusasyon. Ngayon, ganito sir, kung nagdududa ka, sabi mo baka hindi sa itong bata, ipa-DNA test natin itong bata pag lumabas. Okay sa'yo? Sige po. Pag lumabas na sa iyo itong anak, kakasuhan ka ni Mrs. Okay lang po. Call. Sige Mrs. po, okay lang po. Para maging patas, pag lumabas yung baby, ipapa-DNA test po natin yan. Opo, inaamon ko naman siya, sir eh. Ang gusto niya po gagastos pa pamilya ko. Eh sila po yung nagdududa. Ma'am, ako na magagastos. Papa-DNA test Apo, natin sir. para mawala na yung agam-agam na yung kanyang pagdududa na baka ikaw rin ay gumagawa din daw ng kalokohan. Para pag napatunayan na talagang sa kanya yon, ibig sabihin malinis na malinis ka at siya talagang loko-loko. Di po ba? Okay? Opo. Right. Now, for the meantime, ano pong gusto niyo mangyari, Mrs.? Gusto mo kausapin siya? Mr. Cordova? Okay lang Po po. kabas sasabihin ng sir. Nakausap na si Danica, yung Paramore. Pagandahin naman natin yung pangalan. Kayo naman. Lunes na Lunes. Oh. Paramore. Ibig sabihin niyo, the other woman. Okay. Bet ka. Pwede rin. Wow, ha? Oo. Ma'am Danica, magandang umaga po. Yes po, magandang umaga din po, Sir Rafi. Ma'am, nag-aaway itong mag-asawa ng dahil po sa inyo. Apo. Magkasama pa man din pala kayo sa trabaho nitong si Mrs. Cordova. Bakit tinalo mo, madam? Yun na nga po, Sir Rafi. Inaamin ko naman po yung kamalian ko na nagkaroon na din naman po kami ng kasulatan sa barangay. Pero gusto ko lang din pong sabihin yung side ko kung bakit nandun si lalaki. Okay lang Sige po. po, ma'am. Go ahead po, madam. Okay po. Kasi kaya ako pinapunta sa lalaki is wala din akong idea kung bakit ako napapunta sa barangay kasi ang sabi sa akin ng mga tanod is nandun yung tatay ko. Na hinahanap daw ako, tapos akala ng mga trabaho ko ay lumayas ako. So dinala na ako sa barangay hall. Nakita ko si Jusnel. Tapos di automatic alam ko na kung bakit. Di nag-usap kami. Natitigilan ko na, nangako ako, natitigilan ko na yung asawa niya. Wala nang communication, nagpirmahan pa kami. Tapos, pagkatapos nun, kinausap ko si lalaki dun sa boarding house. Wala akong idea na pupunta to si babae doon sa boarding house. Kasi nag-usap namin sa barangay hall, di ba po, sir? Opo, opo. Pagkatapos nun, kasi mali din yung ginawa niya kasi trespassing. Kahit na hinayaan ko siyang pumasok doon kasi sumugod siya, 3 silang sumugod doon. Hinanap yung asawa niya. Wala din naman sila nakita na nagsisex kami. Okay. Hello po? Ma'am, tanong ko lamang, pinayagan niyo siya pumasok ng bahay. Nagdira-diretso na siya. Sabi niya kasi papasukin mo ako. Kaya nga, Tapos pero na sila nag- binuksan mo yung pinto at pinapasok mo siya. Pinayagan mo siya, ibig sabihin. Yes po. Alright. So kung pinayagan mo siya, walang trespassing doon. Okay po. Maliban na lamang kung sabi mo huwag kang pumasok dito, tinutulak mo siya, nagtutulakan kayo, pero anyway, tatanungin natin yung abogado mamaya. And then, Okay po. napasok siya, and then, yun, nangyari itong pananampal doon sa Opo. kanya mister. Kausapin natin si Attorney Garrett. Attorney Garrett Tungol, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga po, Sir Rafi. Nakamonitor ka, no? Yes, sir. Alright, meron bang trespassing doon sa ginawa ni Mrs.? Base po sa video na nakita ko, sir, makikita ko na walang trespassing dito. Dahil nakita nga natin na si complainant, sinabi niya na buksan mo to, papasukin mo ko, at hindi niya naman physically pinasok yung sarili niya forcefully, no, doon sa bahay or sa apartment or boarding house. So wala po tayong trespassing dahil pinayagan po ng homeowner yung entry papasok ng kanyang bahay. Okay, Attorney Garrett, maraming salamat sa'yo. No problem, sir. Madam Danica, Yes po. so wala nang kasong trespassing, maliwanag na yan. Apo. Na Okay pwede po. ka may kaso labang kay Mrs. Cordova. Matanong ko lang, ma'am, ano bang pwesto mo sa salon at anong pwesto ni Mrs.? Ako po is senior staff po. Senior staff. Okay, si Mrs. Cordova, Is junior staff. junior, mas senior ka. Apo. Matanong ko lang po, paano kayo nagkaroon ng relasyon ni Mister? Palagi bang pupunta si Mister sa salon? Hindi naman po. On chat lang din po kami nagkaroon ng something ni Jennerson. Sa chat lang. Okay. Bakit mo kasi pinatulan yung pakikipag-chat niya sa'yo? Alam mo naman, kasama mo sa trabaho, yung kanyang misis. Kasi, Opo, yun na nga po yung mali ko, sir. Inaamin ko naman din po na sobrang laking problema ng pinasok ko, kaya din man ako nagsasalita dito. okay, sige po. Pero may isa pa po akong concern, sir. Sige po, ma'am. Go ahead po. Ito po kasi, na di ba po, after po nung usap namin ni Jennerson, wala na, block na lahat, wala namin communication. Sinabi ko yun sa kanya, sinabi ko kay Jusnel na wala na yung asawa niya dito, pinaalis ko na, sinabi ko mag-usap kayo sa barangay. Nag-chat ako ng ganun sa si Jusnel. Nasabi ko, tapos na, wala na yung amin. Tinupad ko yung usapan namin. Okay. Ang sa akin lang po, mga ilang days na dumadaan,
may mga post na kung ano-ano. Tulad ng? Tulad po ng mga, basta yung mga ano lang niya, yung mga conversation. Tapos po nitong kahapon lang, nag-post siya, lahat niya na as in, yung mga babae din ng kanyang asawa, Okay. ipinusin Ma'am, niya yung mga ma'am, alam conversation. ko na where you're leading to. Ma'am, Yes. nasabi na ito ni Atty. Garrett noon, she's just stating facts. Okay? Yes po. Yung mga nangyari between you and her husband. So, kung ang gusto mong tahakin ay para tingnan kung meron bang cyber libel dito, I don't think so. Kasi Okay po, alam ko. meron naman talagang totoong nangyari na immoral between you and her husband. So, kinikwento lamang niya yon. Now, Apo. wala namang malicious para sa kanya yon dahil nangyari talaga yon at nagbubuga lang siya ng sama ng loob. Ganun din sasabihin mamaya natin ni Gary kung tatanungin natin. Anyway, Mrs. Last na, anong gusto mangyari, Mrs. Cordova? Kasuhan po, Sir Rafi, marami po kasi sa akin nagre-reklamo na gawain niya po talaga. Sino, si Yung Mr.? mga Hindi po, yung babae niya. Dapat pati si Mr. din. Opo, pares sila, sir. Hindi ko po yung urong ang kaso. Okay, sige. Huwag mo ibababa yung telepono ng Mrs. Cordova para kausapin kayo ng mga staff. Ma'am Danica, susubukan din ng staff na pag-ayusin kayo. Malay nyo, hindi natin alam. Opo. After, bibigyan namin to si Miss Cordova ng a couple of days. And then, ganun din si Mr. Cordova, lalo pat buntis pala ito. Mr. Cordova, huwag mo ibabang telepono, kakausapin kayo ng staff, okay? Sige po, sige po, sige po. Thank you po. MJ, anong sabi ng netizens? Hola, Idol Rafi, maghilo